Give me your hand. Utos niya, at naguguluhan akong tumingin sa kanya. Bumuntong hininga siya, bago kinuha ang kaliwang kamay ko. Napasinghap ako nang bigla niyang lagyan ng engagement ring ang daliri ko. So alam mo ang tungkol sa kontrata? Tanong ko, at tumango naman siya. Now there is no going back. Sabi niya, sabay balik sa loob, kaya nagulat ako sa kinatatayuan ko. Si Sophia Miller, ang anak ng isang businessman na si David Miller. Nagtatrabaho siya para sa kanyang ama, at tinawag siyang sir sa halip na dad. Ginagamit niya ang pagiging invisible sa harap ng kanyang mga magulang, at madalas na nagtatrabaho. Si Hunter Anderson, isang makapangyarihang bilyonaryo na nakakita kay Sophia sa isang meeting, at gustong gawin siyang kanya. Gumawa siya ng kontrata para gawin siyang wife, at tinanggap niya. Naglalakad ako ngayon papunta sa office ni Dad. Ngayon ang lahat ay medyo abala sa kanilang trabaho. Ang daddy ko, si David Miller ay isang sikat na negosyante. Hindi niya pinaghalo ang kanyang personal na buhay sa kanyang propesyon, at iyon ang dahilan kung bakit siya naroroon ngayon. Kumatok ako sa pinto, at may narinig akong mahinang come in. Pumasok ako, at nakita ko si Dad na nakatingin sa mga files sa table niya. Nix, I told you to check everything before coming here. Why the hell is everything messed up? Galit na tanong ni Dad. Natense ang assistant niyang si Nix, at baka sa mukha niya ang takot. Sorry, I did check, I guess some were misplaced. Sabi niya na wavy ang boses. Kahit sa 3 taon niyang paglilingkod dito, natatakot pa rin siya sa kanya. I mean, sinong hindi? Medyo malupit ang pagsasalita niya sa lahat, sa opisina man, o sa bahay. Tumalikod na si Nix para umalis, at nang makita niya ako, binigyan niya ako ng isang mahinang ngiti. Ngumiti ako pabalik, at lumapit kay Dad. Sophia, nakuha mo ba yung file? Tanong niya sa business model niya. Palagi siyang nasa business model niya. Yes sir. All information is here, and if there is something missing, Mr. Ben asked you to call him, and informed him. I said in the same monotone voice. What do you mean, by if there is something missing? You had to check everything before coming here. Iyon ang inaasahan sa iyo. Bulalas niya, at napabuntong hininga ako. Here we go again. I can check it again. No, hayaan mo na ako ang gagawa. Pumunta ka at magpareserba ng table para sa amin ni Mr. Ben sa pinakamalapit na restaurant para sa alauna. Utos niya, at tumango naman ako. Tumalikod na ako para umalis, pero nang makarating ako sa pinto ay pinigilan niya ako. Umuwi ka ng 6:00, kailangan nating mag-usap. Sabi niya nang hindi tumitingin sa file. Yes sir, sabi ko at isinara ang pinto niya. Nang makalabas na ako ay nakahinga ako ng maluwag. He is in his snappy mood, isn't he? Lumingon ako at nakita ko si Noah. Si Noah ay isa sa mga kaibigan ko sa opisina, at siya rin ang driver ng dad ko. Mayroon siyang kayumangging mata, at maitim na buhok. Like always, sagot ko habang naglalakad kaming dalawa, papunta sa cabin ko. Anyway, gusto mo dalhan kita ng lunch? Malapit na matapos ang break mo, pero hindi mo pa rin kinuha at alam kung nagugutom ka na, sambit niya, at tumango naman ako. Tama siya, nagugutom ako. Wala akong oras para kumain ng almusal sa umaga, dahil kailangan kong nasa opisina ng 6:00 upang ayusin ang ilang mga meetings. Nang sa wakas ay magkakaroon na ako ng aking pahinga, hiniling sa akin na ihanda ang file na kakabigay ko lang kay Dad. Yes, please. Hindi ako makakalabas. Kailangan kong magpabook ng table sa restaurant para sa meeting. Napatingin ako, at tumango naman siya. Siyempre, anong gusto mong kainin? Pupunta ako at kukunin ito. Free pa rin ako hanggang gusto ni Mr. Boss na lumabas. Tumawa siya, at nilibot ko ang paningin ko. Anything would be fine. Nagkibit balikat ako, at tumango naman siya. Lumabas siya habang ako ay bumalik sa trabaho. Tumunog ang phone ko at pagtingin ko sa ID, nakita kong tumatawag si Mommy Samantha. Hindi ko pinansin ang tawag, at pinagpatuloy ang booking dahil mas importante ito. Medyo mahirap i-book ito dahil ang restaurant ang visited place, and all the booking was over. Knowing that he always likes his meeting to be held there. Buti na lang pumayag ang manager, at nag-book ng isa para kay Dad. Nagring ulit ang phone ko, at napabuntong hininga ako. Sinagot ko ito, alam kong hindi titigil si Mommy Samantha, hanggat hindi ko sinasagot. Hello, sabi ko. I know you were ignoring my call, young lady, and let me tell you this isn't nice. Anyway, umuwi ka kaagad kapag natapos na ang daddy mo. May dinner at kailangan mo nang maghanda. Ayokong ilagay mo ang aming image sa kahihiyan, nakuha mo. Sabi niya, at napabuntong hininga ako. Yes, I will be there. Ibinaba ko na ang tawag, bago pa siya makasagot. Ang aking pamilya at ako, ay hindi nagbahagi ng pinakaperpektong relasyon. Si Mommy Samantha ay palaging nag-aalala tungkol sa kanyang status at image, habang si Daddy David ay kontentong nagtatrabaho.
Halos hindi sila nagpakita ng anumang pagmamahal sa akin, ngunit ngayon ay nasanay na ako, pagkatapos ng lahat, nabuhay ako sa kanila ng 20 taon. After 15 minutes, tapos na ako. Humigit kumulang 10 minuto ang meeting na ibig sabihin ay libre ako mamaya. Here come your food ma'am, sabi ni Noah, pagpasok ng cabin, at ngumiti ako sa kanya. Salamat, kinuha ko ang sandwich, na alam niyang paborito ko, at sinimulan itong kainin. So kailan lalabas si boss? Tanong niya na nakaupo sa gilid ng desk. Sa loob ng 10 minuto, maghanda para sa isang boring na biyahe, napangiti ako. Lagi namang boring sa kanya, kaya gusto kong sumama sa'yo. Ngumiti siya at nilibot ko ang paningin ko. Yeah, cause you find it very funny when that old man flirts with me, sarkastikong sabi ko, at tumawa siya ng malakas. Such a good friend I have. Ang iyong mukha ay laging sulit na tingnan. Sabi niya na medyo napangiti. Natahimik siya at muling tumingin sa akin. Alam kong matatawa na naman siya sa pag-iisip lang. Inubos ko na ang sandwich ko, at itinapon ang cover. Nilinis ko ang mesa at inayos ang aking workplace. Naiinis ako kapag nagugulo. Well, I need to go. The meeting starts in 5 minutes. See you soon Sophie Bear. Sabi niya gamit ang nickname na ginawa niya para sa akin, at tumawa ako. See you, Noah. Kinuha ko ang notebook ko, at kinuha ang handbag ko sa braso ko, at hinayaan itong malayang umindayog habang naglalakad. Lumapit ako kay Nix, at nakita ko siya sa cabin niya. Ang kanyang cabin ay magulo, may mga papel sa lahat ng dako. Ang bilis niyang mag-type sa laptop niya. Nix informed Mr. Miller that his meeting is in 3 minutes. Sabi ko, at inangat niya ang ulo niya. Shit, sinabihan niya akong ipaalam sa kanya 5 minutes, bago kami umalis. Nagmamadali siyang tumayo. Nix relaxed, utos ko at tumango naman siya. Bumuntong hininga siya para pakalmahin ang sarili, at tinungo ang opisina ni Dad. Dahil ngayon ay free ako, naglakad na ako papunta sa aming bahay. Medyo malayo pero gusto ko maglakad. 3:00 pa lang, at marami pa ring tao ang naglalakad. Nakarating ako sa bahay at pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng maraming iba't ibang lasa. Naglalakad papunta sa kusina, nakita ko si Mama Martha na nagluluto. Mukha siyang pagod at pawis na pawis. Si Mama Martha ang aming maid. Kilala ko siya simula bata pa ako, at dito pa rin siya nagtatrabaho. Hi Mama, sabi ko sabay halik sa pisngi niya. Ngumiti siya, at ipinulupot ang mga braso niya sa leeg ko. Oh dear, umuwi ka ng maaga, sabi niya at tumango naman ako. Karaniwang gabi na ako umuwi, dahil kailangan kong suriin ang bawat papel bago umalis ng opisina. Si Mommy Samantha ba ang humiling sa iyo na gawin ang lahat ng mga pagkain ito? Tanong ko habang nakatingin sa mga dishes. Hindi nga alam ng mommy mo ang niluluto ko. Tinawagan ako ng daddy mo, at inutusan akong gawin ang lahat ng ito. Paliwanag niya, at napabuntong hininga ako. Ang dinner na ito ay dapat na talagang mahalaga para sa kanila. Si Mommy Samantha ang mommy ko pero simula baby, iniwan na niya ako kay Mama Martha, at nasanay na akong tawagin si Mama Martha na Mama. Narinig man ni Mommy Samantha na tinawag kong Mama si Mama Martha ay hindi niya pinapansin, ngunit nagpapasalamat siya dahil hindi niya kailangang sabihin sa lahat na anak niya ako. Nakauwi ka na, nilingon ko si Papa Roger na may dalang mga shopping bag. Si Papa Roger ay asawa ni Mama Martha, at palagi niya akong tinitingnan na parang sarili niyang anak. Yes Papa, maaga akong umalis ngayon. Sabi ko, sabay yakap sa kanya. Sa kanyang kamay na puno ay hindi siya makapag-isip. Tinulungan ko siya sa mga bag at tumulong din si Mama. Nagluto ako ng kaunti sa kanya at naglinis ng kusina. Sweetie, you should go and get ready. Malapit nang dumating ang bisita. Pagpapaalam sa akin ni Mama habang nilalagay ko ang huling dish sa mesa. Lumabas na si David sa opisina, at uuwi na kaagad. Bilisan mo, ayokong sigawan ka niya, sabi ni Papa, sabay halik sa noo ko. Lagi niya akong sinisigawan may kasalanan man ako o wala. Tumawa ako, at binigyan niya ako ng isang mahinang ngiti. Pumasok ako sa kwarto ko, at pumunta sa closet ko. Tinanggal ko ang heels ko at itinapon sa isa sa mga walang laman na kahon. Naghubad ako ng suot kong underwear. Pumasok ako sa banyo ko at pinaandar ang shower. Mabilis akong naligo bago nagbihis. The hot water was relaxing and I just wanted to stay in, but I know if I am late Daddy David ay hindi magdadalawang isip na pagalitan ako sa harap ng bisita niya. At iyon ay talagang nakakahiya. Tumingin ako sa closet ko, at nagdesisyon kung ano ang isusuot ko. Dahil nasa bahay ang hapunan, ayoko nang magsuot ng sobra. Una, sayang ang oras at pangalawa, sigurado ako na pagkatapos kumain ay diretsyo na ako sa kwarto ko. Nag-light makeup muna ako bago bumaba. Pumunta ako sa isa sa mga maid's room kung saan nadatnan ko si Mama at Papa na naghahanda. Hey, mahinang sabi ko habang nakaupo sa isa sa kama. How dear you look beautiful.
Ngumiti si Mama, sabay halik sa noo ko. Thanks Mama, nakangiting sabi ko. Si Mr. at Mrs. Miller ay nasa kanilang silid na dapat ay tapos na sila anumang oras, sabi ni Papa at tumango ako. Another dinner to go through, bumulong ako, at tumawa sila. Like always mapupunta ka dito after dinner kaya relax, sabi ni Papa at ngumisi ako, alam kong ito talaga ang plano kong gawin. Sophia, come here this instant. Sigaw ni Mommy Samantha, at napakunot noo ako sa biglang lakas. Tumayo ako at naglakad ng mabilis papunta sa sala, kung saan ko sila nakita ni Daddy David. Si Daddy David, gaya ng dati, ay nakasuot ng kanyang suit at si Mommy Samantha, well dressed up as a teenager. Ang kanyang dibdib naka-display at ang kanyang damit na parang pangalawang balat. Oh my God! Ano ba yang suot mo? Nagpapanik na sigaw niya. I clenched my teeth at pinigilan ang sarili kong magsabi ng hindi maganda. At least I am not dressed up like a bitch ready to get laid. Babe, they are here, what is done is done. Sophia behave, sabi ni Daddy David sa malamig niyang boses. Yes sir, bulong ko habang nakatingin sa ibaba. Binuksan ni Dad ang pinto, at isang malakas na pagbati ang narinig. Ah, David, my old friend, how are you? Tanong ng isang lalaki na mukhang nasa 30s na. May isang magandang babae sa tabi niya, na medyo maganda ang suot. Ang kanyang dress ay yumakap sa kanyang mga curves ng perpekto, at ito ay hindi masyadong revealing. Nathan welcome, sabi ni Daddy David, na nakipagkamay. Amanda, bati ni Mommy Samantha, at tumango naman ang ginang. Either hindi niya gusto si Mommy Samantha, o masyado siyang mahiyain. Awkwardly akong pumwesto sa likod nila, hanggang sa napansin ako ni Nathan at nilagpasan si Daddy David para yakapin ako. Oh Sophia, look at you a pretty young lady. Paatras niyang sabi. Nagulat ako na alam niya ang pangalan ko, pero hindi niya maiwasang mapangiti nang pulihin niya ako. Thank you, magalang kong sabi, at ngumiti siya. Sinenyasan niya ang asawa niya na lumapit, at nang makita niya ako ay ngumiti ito ng malawak at niyakap ako. Oh, I like you already. Sabi niya at ngumiti lang ako. The dinner is ready, sabi ni Mama habang naglalakad papasok ng kwarto, at sinamaan siya ng tingin ni Mommy Samantha. Oh, andito na pala ang anak namin, Hunter. Napabuntong hininga ako kay Mommy Samantha, at tumingin sa isang lalaki. Halos mapanganga ako nang makita ko siya. Siya ay may dirty blonde na buhok tulad ng kanyang mga magulang, ngunit may asol na mga mata. Maganda ang pagkakatayo ng kanyang balikat, at kahit nakasuot ng suit ay makikita ang kanyang kalamnan. Nakalok ang panga niya habang wala siyang ipinakitang emosyon. Sa madaling salita, he looked damn hot. Sana hindi ako mapahiya ni Daddy David sa harap nila. Hello, Hunter, malandi na sabi ni Mommy Samantha, at napabuntong hininga ako. Tumango si Hunter, pero hindi umimik. Let's go, dinner is served, sabi ni Daddy David at sumang-ayon ang lahat. Naglakad na kami papunta sa dining room, at medyo naiwan ako. Hinayaan ko silang pumili ng lugar na gusto nilang maupo. Kung mauna ako, sisigawan ako ng mga magulang ko at ayoko talagang mapahiya ngayong gabi. Oh, Sophia, come and sit with us, sabi ni Tita Amanda habang nagsisave siya ng isang lugar sa pagitan nila ni Hunter. Tiningnan ako ni Hunter ng diretso sa mga mata, at tumango lang ako sa kanya. This dinner is going to be interesting. At dito na po, nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.